Ako si Roel Managbanag, Loan Officer ng NARA Satellite Office. Sa kasalukuyan ako po yung officer in charge ng NARA Satellite Office. Bali, 4 na taon na ako dito sa ECLOF Philippines. Paki-describe kung ano yung loan program na ina-avail ng mga clients sa NARA. Particularly sa lugar namin sa NARA, ang mga loan program po na ino-offer namin sa mga clients ay una yung micro-individual loan. Itong klaseng programa na ito, provided na yung kliyente mayroon siyang business, so pwede siya maka-avail ng micro-individual loan. Ang payment nito is weekly or semi-monthly. Ang interest rate is from first to third cycle is 3.5% per month. Then after third cycle, 3% ang interest rate. Then first loan, a minimum of 10,000 to 150,000. Then the first loan is maximum of 3 months. Ang isa pang loan program na ino-offer namin sa NARA ay yung rice farming loan. Ang rice farming loan ay isang uri ng programa na ang isang kliyente o magsasaka ay pwedeng maka-avail ng loan provided ma-accomplish niya yung mga requirements katulad ng barangay clearance, cedula, ID picture. Mahalaga yung collateral papers. Ito po ay pwede bayaran ng kliyente sa loob ng 5 buwan. Pwede rin po kung mayroon siyang pang partial payment, pwede habang para mababawasan yung principal. Pwede rin po yon. So maliban sa interest rate, mayroon siyang 10% na CBU or collateral build-up. Ang isa pang program na kalakip din po sa rice farming, yung agri-leasing loan, ito naman po ay ma-avail yung equipment ng farmer, pwede niyang bayaran sa loob ng 2 taon. Ang interest rate nito ay 2.5% per month. May isa pang program, yung client privilege loan, na pwede rin po ma-avail ng client o ng farmer, yung mga good clients, yung walang mga past due, then pwede nila ma-avail. May mga purpose din ito katulad ng burial, education, purchase of appliance, house repair, and others. Bukod doon sa sinasabi mong financial services na binibigay ng ECLOF, meron pa ba kayong ibang services na ibinibigay sa mga clients? Okay. Maliban sa financial services, upon release ng loan, hindi na po kailangan na kukunin pa ng kliyente yung abono dahil i-deliver siya na manggagaling sa supplier. Nagkaroon na rin kami ng farmers training nung nakaraang taon na ginanap din sa lugar namin. At maliban doon, ako personally, kung kailangan ng kliyente ng technical assistance, pwede po ako makatulong kasi nga graduate po ako ng agriculture. Pwede mo ba sabihin sa amin, sa iyong area o sa region, kung ano yung mga challenges na experience ng mga clients? Okay. Ang challenges na na-experience ng client, unang-una, yung malaking kawalan po yung nagkaroon ng El Nino, no? So talagang apektado yung client. Pangalawa, yun na nga po yung sa irigasyon na pinuputol yung
halimbawa nakapag-start na yung kliyente ng patanim, tapos biglang putulin ng NIA. So yun po ang mga challenges na nakita ko po sa mga kliyente. Sa inyong mga loan officers, ano naman sa tingin niyo yung mga challenges na na-encounter nyo as loan officers? Okay, sa amin, sa part naman ng loan officer, unang-una nabanggit din po kanina ni Sir Mio yung tungkol din po sa competition, no? Number one talaga yung competition. Nakita ko rin po na isa sa challenge, kasi dito sa Naran, mayroon na yung mining. So isa din yan na malaking challenge po na para sa akin, para sa mga loan officer. Ano naman yung suporta na natanggap nyo sa ECLOF para tugunan itong mga challenges na ito? Unang-una, malaki po yung tulong ng ECLOF, lalo na sa pagiging mabilis yung transaction kasi mayroong pinoprovide na motorcycle para sa loan officer. Yes, sir.